Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Actually, humabol lang po ako para bumati. Bumati po sa kinikilala nating tatay. Tatay po ng buong Pilipinas. Happy birthday po, Tatay Digong. Happy 80th birthday. At sana'y marami ka pang maging birthday. At syempre, sana maging maayos ang kalagayan niya sa detention doon sa The Hague. Sana maging maayos din yung kanyang health, no? At mabuhay pa siya ng maraming taon. Happy birthday po. Naisip ko gawing title yung FPRRD, You Will Be Loved and You Will Be Remembered. And PBBM, You Will Never Be Loved. Ito'y kinote natin kay Mayor Baste noong araw ng Davao. Sinabi niya yan sa kanyang speech. PBBM, You Will Never Be Loved. Ang dami po kasing naging, hindi pagkukulang, kundi ang daming mga pandaraya, panloloko na ginawa sa akin. Sa atin pala. Sa akin tuloy. Kung bagas para sa akin, kasalanan po yun. Marami po siyang nagawang kasalanan. Dahil ang dami niya pong ipinangako. Diba? Tapos, parang wala akong maisip na kahit isa na mayroon siyang tinupad sa kanyang pangako. I'm sorry, Mr. President. Parang wala akong maisip na ipinangako mo na tinupad mo. Wala akong maisip. Kaya ito po'y itinuturing kong panloloko, no? Dahil nung ikaw ay nangangandidato, ang dami nung sinasabi, no? Bawat kampanya bawat lugar na puntahan mo, paulit-ulit mong sinasabi yung mga gagawin mo kuno, yung mga plano mo. Pero wala po kayong nagawa kahit isa sa mga pangako na yan. Kaya itinuturing ko po yung panloloko. Niloko nyo lang kami. Niloko, dinaya. Isa po yan tinuturing kong kasalanan na nagawa ninyo sa panunungkulan nyo bilang presidente. Kaya nasabi po yan ni Mayor Baste na you will never be loved. Unlike po kay Pangulong Duterte, karamihan po ng mamamayang Pilipino, hindi lahat, syempre may mga galit kay Pangulong Duterte, yung mga kinalaban niya. Sino-sino yan? Mga makakaliwa. Dilawan, Kakamping, Dilaw, isa na siguro yan, mga Marcos. Alright? Mga Marcos. Mga kriminal. Mga kriminal po. Lahat po ng klase ng mga kriminal. So, 4 na. Mga oligarko, kinalaban po rin yan ni Pangulong Duterte. So, 5 na. Sino pa? Yung mga politikong magnanakaw. 6. So, yan po yung mga galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon, itong 6 na to, itong grupo na 6 na to, ay nagkampi-kampi para gibain, wasakin, siraan, durugin ang mga Duterte. Pero hanggang ngayon, nakakapit pa rin, matatag pa rin. At ito'y dahil sa suporta, sabihin na natin mga 70% ng mamamayang Pilipino. 30% mga naging kaaway, nilabanan ni Pangulong Duterte. At ito'y may mga napaniwala sila, kagaya ng mga magagaling kasi magpropaganda, no? Yung oligarko, hawak nila mga TV network, makakaliwa,
dilawan. Magagaling ano yun eh. Magagaling magpropaganda. Magagaling mandaya. Manglinlang. Pagdating po sa sa ganyan, mga expert po yan. Mga propaganda. Kaya mayroon pa rin silang nalinlang, naloko sa kanilang propaganda. So masasabi ko mga 70% ang nagmamahal sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At doon po sa mga nagawa niya, halos hindi na natin mabilang. Libo-libo po yung mga sa kalsada na lang, libo-libo po ang mga nagawang kalsada. Hindi po ito mga repair lang ha. Mga malalawak, malalaking mga kalsada po. Andyan po yan, nakikita. Kaya yung mga nagawa ni Pangulong Duterte nandito na sa puso, saka sa isip natin. Hindi na matatanggal eh. Kahit anong panira mo, well, meron talaga tangang tao eh. Meron tangang Pilipino. Meron po talaga, sinasabi nating mangmang. Mangmang po. At mga paniwalain. Alam niyo yung mga tanga na laging nakanganga, yun yung sinasabi ko madalas eh. Meron talagang tao nun. At yung ang bilis maniwala. No, hindi agad, hindi man lang nag-iisip, nagre-research, pinag-aaralan, ay agad-agad naniniwala. Lalo na yung ibang, yung matatanda na hindi mahilig sa cellphone, sa TV lang sila, no? Yun po, mabilis po mapaniwala yun. Meron pong mga matatanda na na hindi si cellphone, hindi mahilig sa cellphone. Kaya sila napapaniwala din. Kasi meron po akong nakausap, matanda na, hindi siya nagsi-cellphone. Sabi niya kay BP Sara, sinira niya lang yung pagkatao niya, sinira niya lang yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Hindi niya alam yung tunay na nangyayari. Ang napapanood niya lang yung mga paninira ng mga mainstream media. 'Di ba? Ang pinipicture ng mainstream media yung mga kasiraan, no? Mga ibinabato ng dilawan, makakaliwa. Kaya meron po talagang napapaniwala pa rin. Pero masasabi ko 70% talagang tunay na nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinasabi ko, FPRRD, you will be loved, or he will be loved, and he will remember. Kung sakali man na well, hindi naman natin gusto, pero kung sakali na mamaalam na siya, lahat naman tayo pupunta dyan, no? So, kung sakali lang, he will be remembered. Maaalala at maaalala siya. Parang sa sports, no? Sa basketball, kahit wala na si Kobe Bryant, si Michael Jordan, hindi na sila naglalaro. Si Dennis Rodman, yung mga nagbigay ng malaking contribution sa basketball, no? Kumbaga pinagbuti nila yung kanilang trabaho bilang basketball player. They will remember kahit wala na sila, no? Yun po yung sinasabi ko na kasing hawig kay Pangulong Duterte dahil ginalingan niya yung kanyang performance nung siya ay presidente. Kaya naman, he will be remembered. No? Kahit hindi na siya presidente, like Michael Jordan, kahit hindi na siya naglalaro, naaalala pa rin siya ng tao. No? Si Kobe Bryant, kahit na maalam na, naaalala pa rin. Ganon po si Pangulong Duterte. He will be loved
he will be remembered. Unlike po kay PBBM. Ngayon pa lang, kahit presidente na siya, marami ng, ano bang maitatawag natin? Marami parang sinusumpa na siya. Paano siya mamahalin nun kung sinusumpa siya? Marami na galit sa kanya. No? Dahil nga, ang dami niyang ipinangako na lumabas ang katotohanan, niloko lang pala tayo. Kaya tama yung sinabi ni Mayor Baste at kinokot ko yan na you will never be loved, Mr. President. Kahit buhay ka pa, kahit nakaupo ka pa sa pwesto, hindi ka na nga po pinapansin kahit na naglalakad ka doon sa pinupuntahan yung kampanya. Kahit nandyan na sa tabi mo, hindi ka na pinapansin. Well, yung iba, pinapansin ka pa rin, pero karamihan hindi na po. So, yan po mangyayari yan. Si Pangulong Rodrigo Duterte, he will be loved and he will remember. PBBM, you will never be loved. Maraming salamat po and happy birthday po ulit kay Tatay Digong. Maraming salamat po Tatay Digong sa mga sakripisyong ginawa mo, sa lahat ng itinulong mo para sa ikauunlad ng bansa. Sayang talaga. Umaangat na tayo, bumulusok na naman tayo pababa. Sayang po talaga. Pero ganun pa man, maraming salamat sa napakalaking contribution mo. No? Yun po, yung contribution niya, hindi po yan malilimutan. Hanggang dito na lang po. Thank you po. Maraming salamat. See you po next time.